Sa loob ng 3 taong giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, pinag-uusapan ngayon na tila mas mauuna pang masakop si Vladimir Putin, hindi ng Ukraine kundi ng kanyang karamdaman. Ito ay ayon sa ex-CIA na nag-ooperate sa Europa at Eurasia na si Ralph Goff at matutulad ito sa kanyang kaibigan natin ng Russia na si Bashar al-Assad at presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na nanawatan ang rehime ni Putin sa Russia. Pero ang panawagan ni Zelensky, sinagot ni Vladimir Putin. Ano ang kanyang sinabi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 4, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia at sa kondisyon ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Sunod-sunod ang problema na nangyayari ngayon sa loob ng Russia. Huwag na nating isama ang day 1 ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang nangyari lamang nitong nakaraang linggo na kung saan nabalitaan ng buong mundo ang isa sa mga pinakamalakas na lindol na naranasan ng Russia sa kasaysayan nito. Meron itong 8.8 magnitude at pagkatapos nito, rumagasa ang tsunami. At pagkatapos ng tsunami, bulkan na naman ang sumabog sa Russia. Ito ay sumabog makalipas ang 600 taon. At ngayon mga kaibigan, pinag-uusapan ang pagpapalit ng liderato ng Russia sa pamamagitan ng pagpapatalsik ng kanilang presidente na si Vladimir Putin. Ayon sa ulat ng NDTV World, matapos atakihin ng Ukraine ang Russia gamit ang maraming drones na kung saan nagsanhi pa ito ng mushroom clouds at pagkasunog at pagsabog ng maraming military airfield at oil refinery. Ngayon ay nanawagan na si Volodymyr Zelensky sa kanyang mga alyadong bansa katulad ng Amerika at sa Europe na palitan na ang liderato ng Russia at ito ay sa pamamagitan ng pagpapatalsik kay Vladimir Putin. Ayon sa mga eksperto, paano ito gagawin? Dahil sa kung simpleng protesta lamang ang gagawin ay imposibleng mapatalsik si Vladimir Putin. Kaya ang kahulugan ng panawagan ni Volodymyr Zelensky ay isang military action upang mapatalsik itong si Vladimir Putin. Ngayon, may kumakalat na balita na posible raw itong mangyari. Kahit na napakatapang ni Vladimir Putin, merong chance na ito ay mapatalsik at mapababa sa kanyang pwesto. Ayon sa ulat ng The Sun, may isiniwalat ang dating chief ng CIA na si Ralph Goff. Ayon sa kanya, malaki ang problema ngayon ni Vladimir Putin. Ito ay hindi sa kanyang nuklear, ito ay hindi sa kanyang mga tangke, mga fighter jets at air defense system, kundi pinangangalagaan ngayon ni Vladimir Putin ang kanyang kalusugan. Ayon kay Ralph Goff, tumatanda na raw si Vladimir Putin at kasalukuyan ito ay 72 years old at ang malubha sa lahat mga kaibigan, meron daw itong karamdaman na hindi isinisiwalat at malaki raw ang tsansa na kung hindi man magapi ng Ukraine ang Russia sa gera nito, malaki ang possibility na magugulat na lang ang buong mundo kung bigla na lang bumaba sa pwesto itong si Vladimir Putin o mapabagsak kagaya ng kanyang kaibigan na dating presidente ng Syria na si Bashar al-Assad. Dahil hindi na raw ito makapagdidesisyon ng maayos lalong-lalo na sa gera na kinakaharap nito kung ang focus ni Vladimir Putin ay ang kanyang kalusugan. At ayon kay Ralph,
Ito ngayon ang pinakamalaking concern ni Vladimir Putin. Dagdag pa ni Ralph, isa sa mga factors na magpapalala sa kondisyon ni Vladimir Putin ay ang kanyang edad na 72 years old. At maliban pa riyan, hindi basta-basta ang kinakaharap ng Russia ngayon. Maliban sa gera nito sa Ukraine, ang kanila pang ekonomiya, mga disaster sa loob mismo ng Russia at iba pa. Ito ang kinakaharap ng 72 years old na Vladimir Putin. Of course, normal na lang daw na kapag ang isang tao ay tumatanda, hindi ito palakas ng palakas, kundi ito ay pahinang-pahina. Now, marami naman ang mga kumukontra dito dahil kung edad lang daw ang pag-uusapan, ay marami ng mga history na ang mga bansa ay pinamumunuan ng mga matatanda. Isa riyan mga kaibigan ay ang Iran. Pinamumunuan ito ng 86 years old kung hindi ako nagkakamali, si Ayatollah Ali Khamenei. Dagdag pa ni Ralph, marahil hindi raw nakikita ni Vladimir Putin ang posibleng mangyari sa loob ng Russia. Dahil lingid sa kaalaman ng karamihan ay marami ding oposisyon sa Russia at marami ang sumusungkit ng kanyang pwesto. At hindi rin maikakaila na kahit mga government employee ng nasa Russia, hindi ito solid na kay Vladimir Putin. Kaya ayon kay Ralph, marahil ay hindi ito tanaw ni Vladimir Putin dahil ang kanyang focus ay nasa kalaban nito outside the Russia. At kung dumaan pa ang maraming mga taon at tumanda na ito ng tumanda, marami ngayon ang magpapabagsak sa kanyang rehime. Kaya ang tinutukoy ni Ralph, hindi lang si Zelensky at ibang mga bansa ang nais magpabagsak kay Vladimir Putin, kundi ang mga nagnanais na umupo sa kanyang posisyon. Pero ganun pa man, marami pa rin mga eksperto ang nagsasabi na wala pa rin kasiguruhan na magkakaroon ng katahimikan ang Russia at Ukraine kung sakaling mapalitan si Vladimir Putin. Bakit? Dahil kung sakaling mapalitan si Vladimir Putin, at ang mindset nito ay katulad lang din ni Putin, ay patuloy pa rin na magkakaroon ng gera. Mabuti na lang kung ang papalit kay Vladimir Putin ay gusto ng katahimikan at pakikipagkaibigan, diyan matatamo ang kapayapaan ng dalawang bansa. Pero ang mga bagay na yan, ayon sa mga eksperto, ay malayo pa sa katotohanan. At kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo o dito sa Pilipinas, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.